Kung gusto mo raw ng mas mahabang buhay, kumain ng gulay. Ayon kasi sa World Health Organization, ang hindi sapat na pagkain ng gulay, sanhi ng mga nakamamatay na sakit. Pero dito sa Pilipinas, bumaba raw ang konsumo o pagkain ng gulay sa nakalipas na 3 dekada. Pinakamababa sa buong Southeast Asia. Si Marisol Abduraman on assignment. Puno ng buhay ang payak na bahay ni Aling Lena. Ang mga chikiting, masiglat malulusog. Pwera sa 4 na taong gulang na si Edsel. Payat at mahiyain si Edsel kumpara sa kanyang mga kapatid. Malnourished daw si Edsel para sa kanyang edad. At ang tinuturong dahilan, kawalan ng sustansya sa kinakain. Lalo na raw pagdating sa gulay. Hindi katulad nila mga kapatid niya, kumakain talagang gulay yan. Siya hindi, ayaw niya. Yung gulay, yung kangkong, sinachap ko yan ng maigi, tapos nalagyan ko ng itlog, tapos piniprito ko. Yan, kinakain niya yan. Ang manipis na katawan ni Edsel, sumasalamin sa kalusugan ng bansa kung pagkain ng gulay ang pag-uusapan. Sa loob kasi ng 3 dekada, bumaba na ng bumabang vegetable consumption ng Pilipinas. Mula sa 145 grams kada tao araw-araw, 110 grams na lang ang kasamang gulay sa daily diet ng mga Pilipino. Sa katunayan, ang kinakain gulay ng mga Pilipino, pinakakonti sa buong Southeast Asia. Yung 110 grams na intake, equivalent lang yon sa less than 1/2 serving. Lumalabas siya na doon sa 110 grams, kalahati lang nung 3 serving. Sa 2003 World Health Report ng World Health Organization o WHO, ang hindi pagkain ng gulay ay nasa top 10 risk factors ng global mortality. 14% ang pagkamatay mula sa gastrointestinal cancer, 11% ang ischemic heart disease at 9% ng mga stroke dahil sa hindi tama at sapat na vegetable intake. Pag mas mababa ang konsumo ng gulay, mas mataas yung risk ng mga sakit sa puso, mga certain cancers sa stomach at saka sa mga rectal cancers, plus mga micronutrient deficiencies. Ang vegetable consumption ng bansa nahila raw pababa ng mga taga-National Capital Region at kalapit probinsya. Yung mga halimbawa sa Ilocos, sa CAR, matataas pa rin yung kanilang konsumo. Dito sa urban areas, marami syempre yung mga karinderya na. At pag pumunta ka naman sa karinderya, kung titignan mo yung ino-offer nila, mas kakaunti yung lutong gulay. Sa pag-aaral, naobserbahan ding hindi mahilig sa gulay ang mga nasa kamay nilaan dahil nasa 11% lang si NCR ang nakisali sa food production program ng gobyerno kung saan hinikayat ang mga pamilya magtanim ng gulay sa sarili nilang bakuran. Kaya ang National Nutrition Council, ito ang tinututukan. Pinopromote natin yung pagkakaroon ng sariling backyard vegetable gardens sa bahay, pati sa schools. Marahil nga kakulangan sa mapagtatanimang lupa ang problema ng mga taga-syudad. Pero hindi ito balakid sa mga taga-Zone 3 ng Barangay Fort Bonifacio sa Taguig. Sa gitna ng modernisasyon, konkreto at polusyon, may mga punlang pilit binubuhay. Ang maliit na tanimang ito sa baba ng flyover, ang isa lamang sa 6 na community garden ng barangay. Ayaw nilang bumili sa may palengke kasi ang nanggaling daw sa palengke may mga chemical. So yung gulay namin, wala kaming chemical. Marami na nag-garden dito sa amin. Meron pa rin sa mga pabahay namin nag-garden din sila na kahit sa mga lata-lata lang, meron silang mga konting na itatanim. Ang mga nagtatanim, kumikita. Ang kaba ng mamamayan, nadadagdagan mula sa benta. At ang pinaka-importante, may mura at sariwang gulay na mabibili at makakain ang mga residente. Marisol Abduraman, GMA News.